po mga karakit, may pupuntahan pa tayong lugar. Tayo na imbitahan ng ating kasama na si Kuya Jo. Dito daw to sa Bueno Carta. Ang may-ari po nito ay si Sir Bueno Carta. Ayun si Kuya Jo. Ito, ang ganda ng talungan ni Kuya Jo. Ayan. May punong okra. Mabato-bato rin pala dito Kuya Jo, no? Mabato yan, mabato yung lugar niya. Mabato. Kasi tampak lang itong lupa eh. Oo. Eh buti may poso ka dito. Yan, bago kami yan, bago assembly niya. Ayan, so hindi siya mahihirapan sa pagdidilig. May nakaabang na pala talaga na poso. Tapos dito, ito yung talungan niya. Yun. Yan. Ayan, talong. Mga ilang puno to, Kuya Jo? 250 yan yan, pieces. 250 pesos na talong na puno. Ah, dami. Hi, good morning. Ayan, si Kuya Jo. Morning. Kuya Jo, ano ba ipilito mo, Kuya Jo? Salvatierra, taga Nueva Ecija, tubong Nueva Ecija. Ayan, talagang ano ka, farmer ka talaga, no, Kuya Jo, Ito no? talaga ang puso ko. Kapag kami nakita ko mga bakanting loting ganito, eh, tinatamnan ko kahit pa paano. Ito, tinry ko dito. Ayan ang naging resulta. Oo. Tanim ko siya ng buwan ng Disyembre ng 23. Bali nung 23 ng January ngayon, sa buwan na siya. Nung nakitaan ko siya ng bulaklak, which is malapit na siyang mag ano ng buko. Ito may buko na nga, tingnan natin. Yan. Ayan oh, may buko na oh. Mm. Ayan oh. Ilang ano pa lang to, ilang wala pa isang buwan, may isang buwan Meron na. na, isang buwan na siya. Ah, Ngayon, sakto isang buwan. kung mapapansin nyo, napakaraming bato niya kasi tambak siya. Oh. Oo Ang nga, ginawa ko, sineperate ko yung sobrang daming bato. Yan. no? Tinanggal niyo yung mga bato. Ngayon, Ibig sabihin, kinultivate mo pa to, Kuya Jo. Ayun, ganun katyaga. Yo, kung nakikita niyo yung tambak na iro, talahi ba nakatanim din eh. Ayan oh, yan yung mga Oo. pinagtanggalan ko. So nung buwan nung 23, umuulan siya, isinabay ko yung pagtatanim Oo. ng punla para hindi ako mahirapan magpabuhay. Malambot ang lupa. Malambot pa. Ano, no? Mabubuhay siya. Bali lumalabas kayo dito, nasa isang buwan na siya nung 23. Ngayon, itong okra, palibasa yung malanggam, mataas na lugar ito. Ayan, nasaktan siya. Oo, eh, kumulubot nga dahon, Nasaktan no? ang dahon niya kasi gawa ng langgam. Kasi ang okra talaga mahina sa langgam. Ano solusyon ang gagawin mo diyan? Ang ginawa ko rito ay ay in-spray ko siya ng panglanggam para maka-recover. Oo. Ngayon, medyo nakakabuka-buka na. Naku, ilang araw maawa ka talaga eh. Oo. Ayun. Yan, yung na yan, yung Okra. okra na yan. Unti-unti ko siyang pinatitikim ng abono para siya ay makahabol dito. Oo. Nahuli siya ng 2 linggo rito eh, bago ko ito tinamnan eh. Yun, lahat pala ng lupang bakante, Kuya Jo, pwede mong pagtamnan, ano? Oo, pwede yan basta may lugar na Oo, may kung lupa siya. Kung dito lang sa atin, may gumagawa nun na gobyerno na taga Bulacan yata. Nagkakaalam ko, mayor siya na nakiusap siya sa pamayanan niya na pag may mga open na ganito mga Pwede lote, tato, kakausapin niya ng pwede bakante tapo. na hindi naman nagagamit. Pinagagalaw, oo. Kakausapin niya yon, nung mayor na yon, ang gagawin, mag-ano siya, kukumbinsihin niya yung mga mamamayan niya Oo. na tamnan yung yung lugar na yon. Pumapayag naman yung mga tao na may mga bakanting lote. Oo. Tapos yung noon, yung mga halimbawa, yung mga puno noon at bumunga, makikinabang noon kung sino yung mga nagtanim. Oo nga, ganun. Oo. Maganda yun kasi Kung ibenta man, at least may kita na yung mga papakinabangan tumatanim. mo yung bakanting lote, katulad nga nito. Oo. Ang nakatanim dito yan, puro talahib yan. Kaya nga nakita ko sa inyo yun yung kagaya ng ginawa ng taga Bulacan. Dito kung sino may mga bakanting lote dito, no? Kaya Jo, sabihan mo yung mga tao dito Oo, na yung mga ano dyan, may mga bakanting lote ganito, kahit na maliit lang, pwede nyo tamnan yan. Ako nagtanim ako ng talong sa sako eh. Oo nga. Pwede rin eh. Nakita ko nga yun eh. Oo.
ganun din siya, para din siya na. Kaya lang, ang kaibahan talaga nung narito, Mm. yung mas matatag siya, mas Mm. mahaba ang buhay. Kasi kung sa sako naman, oo nga na mamumunga siya, pero hanggang doon lang ang kaya na abutin ng ugat niya. Nagpapaikot lang doon sa sako. Oo. Dito, hanggat siya nariyan, ay siguradong lalaki pa siya. Ayan, tinan ninyo, oh. Ayan ang resulta. Ang daming bubunga yan. Loobin na Halos sa dikit-dikit yung puno mo. Oo, dinikit ko talaga kasi summer ngayon. Kung mapapansin Oo. nyo, mga basa ito, yan yung yung binili kong abono kahapon kasi kailangan niya na magbigay ng buko, Oh. kailangan niya masupply ng abono. Doon sa kalagitnaan niya. Sa No? gitna, hindi sa puno. Hindi mismong rektang Kasi puno. ang ugat niyan malayo-layo na. Oo. Ngayon, kaya ganyan ang itsura niya, ginamasan ko kahapon. Mm. Gusto ko malagyan ng organic para yung mapalaman doon sa loob. Ayun yung tinutukoy kong malunggay. Yan. Ayan na, Yan. organic, magandang organic na pang-dilig Yan, dyan. ilalagay ko ngayon dyan dahil nasabi nitong aking kaibigan na ito na aking kapitbahay din na maganda rin itong maganda rin itong abonong Oo, iba naman, hindi na lang ang ginagawa. Ayan. Yung mga ayaw Kasi gumamit ng mga paligan din akong chemical. Isinalit dito. Oh, ang ganda ng sili ah. Ano, Ayan, pansigang ba yan? Pansigang yan. Oo. Isinalit ko sa mga gilid ng bakod. Oo. Ngayon, meron akong Kaninong lupa to kayo, Jo? kay Mr. Bueno Carta. Ayun yung Bueno Carta yung sinasabi mo. Shout out kay Sir Bueno Carta. Ayan. Shout out po sa inyo, sir. Good morning po, ang bait nyo. Dating konsihal siya ng Barangay Sala, 3 term. Oo, talaga. Mm. Oo. Ayan yung mga sinalit ko. Ito yung patola kong hindi ko pa nababalagan at sobrang busy ko rin eh. Oo. Pero kailangan na rin niyang nanghihingi na rin siya ng balag. Kasi nanghihinayang ako sa lupa eh. Rin namang mga tanglad na ito, dati na ito rito. Magandang benepisyo yan, tanglad. Walang Ganda, masasayang na lote, walang masasayang na lugar. Yun, the Kaya best. kailangan natin ngayon. Dahil Oo. sa totoo lang, kinakapos tayo ng supply ng mga gulay, pagkain. Isa yan sa kailangan natin. Correct. Ha? Walang lugar na hindi tatamnan, no? Tingnan niyo ito, oh. Yan. Yan, pwede pa sinyitan, ano? Nakasalit yung yung tanglad doon sa sili. Oo. Pag namunga, tinitiyak ko, hindi na kayo bibili ng sili. Ang dami nyo itong talong na to, sigurado. Ito may puno pang papaya, oh. Tabi lang to ng karsada. Meron pa napasalit na papaya. Ito mga karakit, tabi lang to ng karsada, bakanting lote. Ito may papaya pa, oh, ang daming bunga. Yan. Ring papaya na ito, sinibol lang ng ibon. Kinain ng ibon to. Dala lang pala ng ibon. Kusan Ngayon, tumubo. nagka-idea ako kasi maganda ang papaya pala nito. Kaya nagkaroon ako ng idea na magpunta ng bago. Oo. May punta ako ng dwarf dito na papaya. Okay. Narito. Isa-isa ko sa may ayan. Ayan yung pinaka-seedling, yung seedling dito ko nilagay sa bawat baso para ko ita-transfer mas madali. Mga dwarf po yan. Yan. Dwarf. Oo, mga dwarf. Yan, mga dwarf na papaya yan. Kahit mga panapanabi lang dito sa ano, no? Kasi nga nakakaroon kami na idea na maganda pala si papaya rito. Oo. So, isasalit ko rin yan dyan. Basta yung mga, mainit na lugar, gusto ng papaya yan. Yung pati ng talong. Ayan. Ayan, may bulaklak na siya oh. Nagpapahiwatig na siya na malapit na siya magbunga. Oo nga. At saka nga pala, may konting talino akong bibigay sa inyo. Pagka kayo'y nag-aabono ng halaman, Idea kolada. Sige. huwag nyong ilalapit dito at saka huwag nyong ididikit sa dahon. Kasi maluluto yan pag kayo natamaan ng abono. Oo. Ilalayo ninyo sa mga gilid lang ng ugat ng puno. Ayan, ganyan lang. Yan. Katulad dito. So sa pagitan ko lang siya idinilig si abono. Kasi Oo. summer ngayon, kaya direct direct fertilizer, kinakano ko. Ang gamit ko, triple 14 yung complete na sinasabi. Huwag ko kayong gagamit ng puti at sigurado ang usbong niyan isasariwa. Ngayon, ang kalaban nyo naman doon, yung steam borer, malalanta yun. Lalanta yun, magugulat kayo, malanta bakit? Meron nang nakatanim na uod sa loob. Ganun ho ang talong. Ayaw niya nung masyadong mamumura.
kakagatin siya ng steam borer ng ano, hayop sa palay. Oh, ang dami mo palang alam, Kuya Joy, no? Eh, magsasaka ako eh. Magsasaka ka ba ng araw? Oo. Oo. Galing nga. Sibuyas, nagsisibuyas ako, bawang, kamatis, talong, siling panigang, siling labuyo. Gaano kalaki tong lot area na to? Mga 300 ba yan? Wala, maliit lang ito. 250 Wala. Wala rin? Mga nasa 120 lang ito. Ah, 120 lang tong ganito? Ay, hindi. Meron pa palang. O nga, may area pa doon na ano, bakante, no? Pero itong kabuuan nito, Oo. kasama ito, mahigit na 500 to. 500. Mm. Kalahati. Kasama yung kabahayan na yun. Sa likod? Doon Ayan, sa likod? malaki yan. Mahigit 1,000 yan, kasama yan. Oh, hanggang dulo lang dito. Mm. Hanggang dulo lang. At saka kung mapapansin nyo yung aking pandamo, Oo. may pansaludsud ako. Ayan, oh. Para yung ugat ng mga damo, makuha ninyo. Yung pinakaugat, ano? Oo. Kasi pag naputol yan, sisibol din yan. Ibig sabihin, nanirahan dito yung damo sa matagal na panahon. Matagal, oo. Eh, bakanting lote lang talaga to. Bakante. Kasi ang plano talaga dito noon, eh planong paupahan, eh nagbago na ang isip ng may-ari Oo. na wag na paupahan, eh tatayo lang ng bahay. Ngayon, habang nag-aantay, pinatamnan sa akin. Ni Sir, ano nga ba? Nakalimutan Sir ko. Bueno Cuarta. Sir Carta. Sir Bueno Carta. Eh siyempre tayo maibigin at maano sa halaman. Oo. Ayan, tinry ko magtanim uli. Ang bait ni Sir Bueno Carta, no? Oo. Oh, paano ka na-convince ni Sir Bueno Carta? Hindi, ang totoo niya. Kilala ka talaga ni Sir Bueno Carta? Kasama ko siya sa jogging. Kung mapapansin nyo, nakapang-jogging pa ako. Oh, nag-jogging ka pa pala niyan. Oo nga, no? Outfit pa ng pang-jogging, Oo, oh. Nakapang-jogging pa talaga kami. Astig ka talaga, Kuya John, no? Dami mong talent. Hindi, yun naman eh, kailangan natin yun sa katawan natin. Ano ka? Ano ba, multi-skills ba yon? Oh, driver pa to ng tricycle, nagtatanim, ano pa, lahat din ng ano, di ba, kay construction worker, welder din. Multi nga to, lahat to. Pwede sa lahat. So hindi ka maghihirap, Kuya Jo, bagkos sa asenso ka dahil sa marami kang Harinawa, nalaman. kasi tayo, sa panahon natin ngayon, kulang tayo ng supply ng pagkain. So ano may tutulong natin sa gobyerno at sa tao? Yun. Magtanim-tanim tayo ng mga mumunting halaman na ganito dahil hindi mo nabibilin to at unang-una alam mo kung anong ginamit mong gamot, alam mo at organic ang tanim mo. Mas safe siya kainin. Hindi naman sa sinasabi ko hindi safe kainin yung mga nasa market. Ibig ko sabihin, alam mo kung ano ang mga ginamit mo. Ayan lang naman. Yan naman eh, Kwan. Vlog natin ito ay sundan natin itong masusundan natin hanggang sa mamunga na siya. Oo, babalikan natin to pagka ito may bunga na, no? Oo, babalikan natin. Kung ano naging improve nung gagawin ko. Kasi ito, mga kahalaman, kaya ganyan ang sistema niya, maraming damo rito, ginamasan ko kahapon. Ngayon ang plano ko, lalagyan ko pa ng organic yan. Pag na organic na yan, kasi may bulaklak na siya, kinakailangan kasi pag may bunga na, wag mo nang gagalawin si puno kasi ang ugat nun malayo na, masasaktan na yung halaman. So hanggat maaga, sana dapat nga ito'y nakasablay na. Sa dami kasi ng trabaho ko, hindi ko naharap, may anak akong inaasikaso. Ngayon, pag nalagyan ko ng organic ito, iyaano ko ngayon yan, ganyan ko ang puno para matakpan na si puno, ugat. Yun na ang pinakahuling hawak doon sa lupa. Damo-damo na lang yung mga sumusunod. Kasi ang ugat niyan mahabong na. At saka ang dilig niyan hindi na rito, lahatan na, laganap na. Gagamit ka na ng hose. O gagamit na ako. Kasi baka hindi ka makapasok na dyan eh. Hindi na, lalagyan ko na ito ng Jetmatic, itong posong to. okay. Binuhay ko lang siya sa dilig. Kasi talagang sobrang init itong month ng January eh. Dilig lang yan. Puro dilig-dilig, mga kahalaman, madaling mag-alaga ng halaman basta ang puso mo gusto mong maghalaman, talagang madali lang. Kahit nga yung harapan ng bahay, no? Wag na mga ornamental plant na pampaganda. May orchids ako, napakamahal pa ng ano nun eh. Ano na lang, yung mga napapakinabangan, simpleng kamatis, Tama, okra. Ang okra, lagay mo sa paso eh, mabubuhay eh. Kasi magkano yung isang bungkos, ilang piraso lang yung okra, magkano? 5 piso? O 10 piso, 7, mga ganyan, depende. Pero ilang piraso lang yun. Good for the ano naman yun, maganda yung benepisyo sa katawan ng tao. Talong, magkano kilo niya, no? Oo.
At saka ito nga pala mga kahalaman, ang pag-aabono ko rito, isasabihin ko na rin para may idea kayo. Ang pag-aabono ko rito, unti-unti, maliit pa siya, para ka nagpapalaki ng bata. Una, gatas. Susunod, medyo mas matigas, saging, ganon, yung Cerelac. Hanggang lumalaki, hanggang lumalaki ng kanin. Ngayon, nung una kong bigay ng abono rito, paunti-unti, kalahati ng ligo sardines, kalahati lang noon sa isang, may basihan kayo, sa isang balding 16 liters. Idinidilig mo yun, ada isang linggo. So 4 na beses na itong nabibigyan ko, kaya lang unti-unti yun. Hindi mo pwedeng gugulpihin. Ang taba nga ng mga puno ng okra mo. Ng okra, ng talong. Ito pala yung okra, nakatingin kasi ako sa okra eh. Ayan talong kataba. Yung sa akin niya, mga payat eh. Ay, hindi, Malnoris. Yan, kaya yan. Babalikan natin yan pagka yung siya loobin na mamunga na. Pero yung talong ko rin, halos kaliksto rin to eh, no? Isa ng binhi. Isa binhi. Isa kinunan eh. Shoutout ka pala sa kinunan ko ng binhi nito. Diyan sa may Mamatid. Kanino? Kay Hampisaw ba yun? Hampisaw. Doon. Rin yung binili kong 2 tray sa inyo. Tabing riles, no? Ayan na siya, Ayan na, ayun yung tray na pinagladyan, Yun, shoutout daw po kay Sir Himpisaw. Yan. Ito na po yung talong na binili sa inyo. Doon din ako bumili ng binhi. May nagsabi sa akin ng kumpare ko doon sa kay Himpisaw, Mamatid. Ayan, ang pinaglagyan yan, 2 ganito, dami. So ilang peraso yung ganyan? 128 pieces yan. Yan, yung piraso niyan, lahat yan. 2 tray ang naitanim ko rito. 128 to? 24. 124? So ang dami pala. Yan. 200, so 2 tray yan. 248? Na talong ang nakatanim dito. Halos lahat nabuhay. Ang namatay lang dyan, 2 piraso. Na-disgrasya ko pa yung lang yung isa. So ibig sabihin yung ini-offer ni Himpisaw na quality yung mga seedlings niya. Oo nga, lahat nabuhay. Galing. Ayun mga karakit, kung gusto nyo nga bumili ng seedlings, doon ka bumili kay Himpisaw sa may Mamatid. Madali lang makita sa may, bago pumasok pala ng Mamatid sa may Riles, may bilihan doon ng mga feeds, no? Tsaka mga abono, fertilizer. Ayan, mga bilihan ng mga patuka ng manok. Ayun yung makikita nyo yung Himpisaw. Sa may bukana niya, sa harapan niya, doon lang nakalagay yung mga nakatray na ganto na seedlings ng talong. Iba't iba, may sili, kamatis, may okra rin. Meron. Mura lang per pieces kaya nito. 1 piso. 3 pesos per piece. Napakamura. Ng talong. Sa isang talong, pag iyan ay namunga, magkano isang pirasong talong? Pangalan talong ngayon. So ibig sabihin, kung bumunga man to ng 10 piraso, 3 lang ang bili mo sa isang puno, isang talong sabihin mong lumalabas 10 piso. Kung mahaba-haba yung talong mo, ayan, di panalo ka na sa isa. Ilang puno to, magmumultiply to, napakarami nito. Ano plano mo dito, Kuya Joe? Pambebenta ba to? Siyempre maraming puno to pambenta, pang-ulam, pambigay, pang-regalo, narin na lahat yan. Alright. Ang ganda, ang galing. Hindi ganun kalaki itong lupa na to, maliit lang to, karakit, pero pinuno niya ng talong. Ganyan tayong mahilig sa halaman. Nakita naman natin ang kalagayan ng gobyerno natin, na shorted tayo sa pagkain. So isang halimbawa ito para makatulong tayo kahit sa maliit na bagay. Maraming salamat din kay Sir Sir Bueno Carta. At binilag natin tong area niya. Ayan, in-invite lang tayo ni Kuya Joe para ipakita yung kanyang itinanim. Kasi nakakatawa naman talaga Bibili ko lang yan pagkaan sa photo yan sa RMP ito yung source ng kanyang pandilig, may poso ng nakabang. Yung sa akin nga, gumawa pa ako ng balon para Pero mga kahalaman, pagka may bunga na siya, hindi mo na siya mapapasok. Talagyan ko na ng Jetmatic to. Oo nga. Kasi hindi na kayang pasukin, masisira na siya. Mag-i-invest ka ng Jetmatic, magkano yon?
May motor na yon. May motor na yun. Meron akong ano sa bahay makukuha, yung pang pinaglumaan. Oo. Meron pa dito ano, serpentina. Serpentina. Oh, yan. Wala talagang sayang-sayang ang lote. O sa mga may mga diabetic diyan, ano, punta lang kayo dito kay Kuya Jo. Nandito ang daming serpentina. Dami yan. Ito napakaganda sa may mga matataas ng sugar. Ayan, dami. Damo lang yan pero powerful. Kung may mga tanong kayo sa paghahalaman, pwede tayo makapagbigay ng advice. Yan. Kasi hindi nyo na itatanong, ako'y taga Nueva Ecija, talagang maliit pa lang ako. Naghahalaman na ako, sibuyas, kamates, talong, setaw, munggo, mais. Basta lahat ng aning Nueva Ecija. Nagtatanim ka rin ba ng sama ng loob? Uy! Masama yun. Sama yun. Hindi tinatanim yun, itinatapon yun. Akala ko lahat kaya mong itanim. Joke lang, joke lang. Wala, hindi natin kayang gawin yun. Very good. Tama yun. Ayan, mga karakit. So hanggang dito na lang po mga karakit. Maraming salamat po. At pagtuloy na munga, babalikan po natin tong area ni Kuya Jo, ni Sir Sir Carta, Bueno Carta. Thank you very much po Sir Bueno Carta. Sa napakabait nyong kalooban. Yan hindi na sayang yung lupa nyo. Ang ganda. Alright.